Sa pagbabalik ni Cuadro Alas ay muling magpapasiklab sa Land of the Rising Sun. Iba yung genre na nakikita ko, bago nga eh. So kung hindi lang talaga ako magaling sa depensa, malamang may paglalagyan ako. He's just another fighter. I just one Filipino. Pag nakahanda lang yan, yung sinasabi kong 100%, yun yung sure win. Just be ready and be ready for a war. Yung suntok niya talaga ay kumukuryente. Naku po, natapat pa sa 13 ang sinasabing araw ng kamalasan. Isang contender na may basbas ni Memo Heredia ang itatapat para tapusin ang karera ng Pinoy. Ang tanong, sasapat kaya kung isang veteranong may lakas ang kanyang makakasagupa? How do you think Royal Casimero is taking this one? Even though he's a little older now, but he's like I said, he's three-time world champion. Yeah, he's strong. He's strong, but I'm gonna test him. I hope he's taking it serious, you know? It's gonna be a good fight. Dahil nga sunod-sunod ang talo natin sa Japan at madalas ay body shot pa, abay, tinesting nitong angas ng Pinas ang kanyang bodega. Hina! Ganun pag pamasage ka, ganito lang yung masa dito sa planeta. Sa planeta ni Rizal. Body shot pa naman ang isa sa pinagmamalaki ni Sanchez sa kanyang arsenal. Mukhang marami-raming body shot ang kakailanganin niya para tumalab. I just need to beat him, and then we'll take it from there. But I'll be ready. You know, I'm ready for anything. Marahil dumadami na ang nagdududa sa kakayahan ng isang 35 si Casimero sapagkat medyo tagilid ang huling laban. May remedyo kaya ang kampo niya? Di ba binigyan nga nila ng palayaw si Cuadro Alas na boy hingal dahil medyo maaga pa, parang lumalawit na raw ang dila. Sa first round pa lang, nagano ako na gusto kong tapusin siya, pero naano ako sa mga tao kasi sobrang daming mga tao nanonood, so baka mabitin na naman yung mga manonood. Laging laman ng mga posts sa social media ang kanyang stamina dahil sa matinding hingal kahit early rounds pa lang. Sa palagay ko, kailangan niya talagang magbago ng conditioning, trainer, kasi pag dyan lang, mag-stick sa dyan, parang wala eh, mahirap yung inuwi na kalaban eh. Ano nga ba ang ganap sa training camp nitong si Sanchez? I'm feeling very strong. I've been training for a month already, for 2 months, almost 2 months. Ika nga, may extra twist dahil pinapahinog ng MP promotion itong si Sanchez at desidido silang patalsikin sa rankings ang Pinoy. Because ang ginagamit ni Saul Sanchez, the strength and conditioning, si Memo Heredia. MP yan eh, MP si That's former strength and conditioning coach din yan. MP si Saul Sanchez, nakita ko nga eh. The fact that MP si Saul Sanchez is the added spin. Base sa ipinapakita ng kampo ni Alas at pati na rin ni Masayuki Ito, kampante sila na makukuha ang timbang. Pero paano kaya pag nagmintis ng kaunti? May implikasyon ba? Any bullshit na palalabasin ni Casimero, whether kung pwede 123 pounds tayo maglaban, hindi siya papayagan ni Sean Gibbons. Mukhang smooth naman ang kasalukuyang relasyon niya sa Treasure Boxing Promotion. Hanggat hindi natatalo, abay sure ball, magtutuloy-tuloy pa hanggang masungkit nila ang hinog na bunga. Sa muling pag-apak sa Japan, abay matik, may nakaabang na taga-suportang Pinoy. Solid rin ang pag-market ng Treasure Boxing, kaya pwedeng jam-pack yan. Kaabang-abang rin ang co-main event at undercards. Naloko na, pati si Uguni ay biglang naging kakampi na.
Kumpiyansa ang dalawang kampo sa ipapakitang performance. A hard fight, Casimero in October next month. I proved everybody and I proved myself that I belong and that I could compete in the top levels. Ano naman kaya ang masasabi ng ngayon tumatayong head trainer ng kapatid niya? Kaya ang iba talaga gusto din kalabanin din siya kahit sabihin na natin mabugbog sila. Gusto talaga kasi yung opportunity talaga pag matalo mo si Cuadro Alas, di ikaw yung matapat ni Naoya Inoue. Suportado rin ng ilang kabaro niya, MAP active boxers at trainers. Saka alam naman natin may pagka-freak to si Casimero eh. Talagang maraming ayaw ni Casimero. Baka iba ayaw. Ako aside as a Filipino, gusto ko siya. And beside nun, it's a panoorin eh. Hindi lang siya nagsasalita. Talagang ginagawa yung mga sinasabi niya. Sa experience niya, sa galing niya, sa lakas niya, hindi yun ma-apekto sa kanya. Sana yung mga vlogger, supportahan na lang nila. Iangat natin yung mga atleta, hindi yung i-down. Ultimo, ang dating trainer na si Coach Nonoy Neri ay kilala niya kung ano ang kalidad ng isang Casimero. Iba yung Janrel kasi nakikipag-engage yun. Ang iniisip ni Janrel, wala nang bukas, suntukan na to. At saka yung Janrel tumatanggap. Yun ang advantage, matapang, tumatanggap ng suntok. At saka yung nakikipag-engage talaga, wala siya takot. Siguro sa mga Pilipino na 122, Janrel ang makakatalo kay Nonoy. Para sa akin, iba si Janrel. Kaso itong monster ng Japan ay mukhang iba ang pakay dahil may dalawang nakahilera bilang kanyang target. Kapag naging number 1 contender siya sa WBO at next in line na ang WBO, no choice si Inoue but to face General Casimero. Yun naman talaga yung kasi sabi ko nga nung press con, Inoue is my best friend now. Na ako ng pangalan na Naoya, bakit hindi kaya naman ibigay yan? Dagdag pa ni Casimero na dream fight niya si Inoue. O baka maaaring ito ang magiging retirement fight niya kung sakaling ibigay. Abay matik, ito todo niya. Pag si Naoya Inoue, alam niyo na kung ano yung stamina yung ibibigay ko. Si lahat ng tudo na talaga sa ensayo. Ngayon parang light lang, parang chill. Pero hindi ko naman hinayaan yung training ko na. Kaso baka si Sanchez ang puputol sa mga plano dahil talagang desididong tapusin ang karera ni Cuadro Alas. Alam mo bang dating-dati pa, target na niya si Casimero noong bantamweight champion pa ang Pinoy. Is there one champion in particular you want to fight? I like the Filipino fighter, WBO. The WBO Gabriel Casimero. Yeah, we both like fighting, so it'll be a war. Sa katunayan, undercard ito dati sa Casimero versus Oguni. Tinalo niya ang undefeated prospect natin na si RV Diniega. May 3 talo man sa kanyang kartada ay 2 split decision at 1 majority. Kumbaga, dikit lahat at feeling niya ay parang undefeated pa rin siya. Basta sarili ay handa dahil baka ito yung kaisa-isang laban na aaminin niyang na bodybag siya. Full arsenal he has because we think of him as a right-hand puncher, but that's a really good left hook. He just wasn't on the level of Casimero. Alam naman natin na batak si Casimero sa mga world title fights bilang isang 3-division world champion. Samantalang ito pa lang ang pangalawang laban ni Sanchez na kung saan kampyon o dating kampyon ang makakasagupa. Malaking step up ito para sa kanya bilang experience at para na rin sa hinahangad na kampyonato in the future. It's a big step up for me, but like I said, I've been active and I'm ready. Everyone's gonna enjoy it, so I can't wait. Kung same style ang ipapakita ni Sanchez base sa mga nagdaang laban, abay bardagulan ito hanggang may umayaw sa dalawa. Kaso madalas ang estratehiya ng ibang lahi kapag Pinoy knockout puncher ang katunggali nila ay kanilang tinatakbuhan at pinupuntusan sa papitik-pitik na jab gaya ng ginawa ni Moloney kay Astrolabio. Yun ding ginawa ni Rigo kay Casimero dahil alam na nila ang nakasanayang galaw ng mga Pinoy. Panay 1-2 jab straight sabay reset.
Ganyan rin kasi kadalasan ang tinuturo. Alam mo kasi sa atin mga Pilipino, yes man tayo eh. If you're the boxer, sinabi sa'yo ng trainer, gawin mo to, gagawin mo. Kahit na mali. That's the way our Filipino mentality is. Ngunit kakaiba itong si Casimero dahil ina-adjust ang sariling estilo depende sa laro ng kalaban. Isa yan sa sinasabi nilang quality na dapat nataglayin ng mga boksingerong Pinoy kung nais mamayagpag sa pandaigdigang tagisan. Finish him! Parehong heavy finisher ang dalawa dahil kapag nakakaamoy ng dugo, abay tatapusin ang kalaban sa paraang paparusahan at papaulanan ng suntok. Pareho ring killing machine, yung isa pinapatakbo ng willpower at yung isa naman ay pinapaandar ng talino. Ang tanong, uubra kaya yan sa kunat ng Pinoy na kahit tamaan ng solid, abay kibit balikat lang? At muli ba nating masasaksihan ang pagbabalik ng 100% Cuadro Alas?